Hello everyone! Welcome to our vlog. Today, we will explore one of the most historic places in Antique. The ruins of Old San Pedro Church. Magandang araw sa inyong lahat. Ang ruins of Old San Pedro Church ay isa sa pinakamatandang heritage site na matatagpuan dito sa Barangay San Pedro sa San Jose de Buenavista, Antique. Noong panahon ng mga Kastila, dito nakatayo ang orihinal na simbahan at kung makikita natin dito, nandito pa rin, buhay na buhay pa rin ang mga pader na nagsisilbing alaala ng ating kasaysayan. So kung makikita ninyo, ang simbahan na ito ay may Latin cruise na layout at sobrang lawak ng simbahang ito. Ngunit sa paglipas ng panahon at dahil sa sunog, naggumuho ang estrukturang ito. Ngunit hindi naman maipagkakaila na napakaganda pa rin ng lugar at para bang bawat bato ay may sariling kwento. Sabi sa ilang kwento, nasira raw ito dahil sa bubong na kugol. Kahit wasak na ito ngayon, naging simbolo ito ng tatag at pananampalataya ng mga residente sa San Pedro. Sa ngayon, popular ang lugar na ito sa mga turista, estudyante at kahit sa mga photographer. Ang rustic feel, ang lumang vibe, and peaceful atmosphere, perfect para sa exploration and reflection. Hindi lang ito ruins, kundi reminder din ito ng ating cultural identity. So mahalaga ang pagreserba ng ganitong historical sites para sa ating mga susunod na mga henerasyon. Marami rin nagdarasal dito dahil may grotto ng Our Lady of Lourdes na idinagdag noong 1940s. So para ito sa mga taong gusto magmuni-muni at maghanap ng peaceful na lugar. So habang naglalakad ka rito, mararamdaman mo talaga ang historya ng lugar, na para bang bumabalik ka sa panahon kung saan simple pamumuhay at pananampalataya ang sentro ng komunidad. Kaya naman, sa aming vlog ngayon, sisimulan na naming sisilipin ang mga kwento at pananaw ng mga tao na malapit sa lugar na ito. Kaya halina't samahan niyo kami. So, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon naman po ay may interviewin po tayo, no, na residente rin at naninilbihan sa simbahang ito. So, anong pong pangalan tayo? Ako gali si Alan Pistorio, no, Parish Assistant Secretary rito sa may parokya ni San Pedro ng Apostol, San Pedro. So, may ilang po kaming katanungan po. Okay lang po ba na? So, isa po sa katanungan is, ano po ang kahalagahan ng lugar na ito para sa inyo? Mahalaga ang lugar na ito. Siyempre, nandito yung ano natin, yung pananampalataya natin sa Diyos. Dito nabubuo at ito rin yung nagiging nagiging puntahan para magdasal, manalangin. O kung di kaya dito natin dinudulog yung mga problema po natin. Ganun. Yes po, no. So, another questions po. Ano po ang alam ninyong kwento tungkol sa ruins of Old San Pedro Church? Sa pagkakaalam ko, itong ruin San Pedro na ito ay tinatag noong 1744 ng mga Augustinian priest. Tapos, kalaunan, may mga sumakop ng mga iba't ibang uri ng mga kaparian, gaya ng Milhil Missionary, ng mga tapos ngayon, puro Pilipino na yung namamalakad nitong simbahan. Ang pagkakaalam ko ito, sakop ito ng Bilison tsaka Sibalom noong mga unang panahon. Tapos yung simbahan, yung ruin church na yan ay gawayan sa mga bato na pinagkukuha ng mga tao sa dagat, kung saan-saan dito sa probinsya. At yung iba naman ay dala ng mga dayuhan, yung mga materialis na ginamit. Tapos yung lumang simbahan na yan ay mayroon niyang may bubong na pugon. Pugon lang po yung yan. Tapos nagtrabaho or ginawa nila yan, pinagawa ng mga dating mga namamahala dito, sa mga tao dito, ng mga residente.
ano sila, pinapagawa sila ng walang sahod. Tapos parang parang alila talaga yung alita yung tingin nila doon sa mga tao dito. Tapos naging ano rin ito, tawag yan, nasakop din ito ng Aglipayan Church. Kinuha nila yung mga gamit dito ng mga simbahan ng sinakop nila itong Catholic Church na ito, yung simbahan. Tapos may mga bandito rin dati ng mga tao na nanghaharas ba, ng mga nangunguha or mag-ano sila, yung nangingilkil ba sa mga tao dito, lalo na yung mga mayayaman. Kasi pala, nasira yung bubong niya dahil sa alaga ng pari na unggoy. Naglalaro ng apoy, siguro nadala dun sa ibabaw ng simbahan, nasunog yung kugon. Kasi kugon lang po siya. Tapos, ayun, hanggang hindi na nila inanulit, hindi na nila pinaayos. Tapos, nung kalaunan yan, naging bulungan din yan ng mga hayop dati, gaya ng baboy, ng baka, kasi yung mga dating dumaan ng mga kaparian dito, syempre kailangan nilang mabuhay. Nagkaalaga sila ng mga hayop dyan. Ito, naging bulungan din yan dati hanggang sa dumating yung mga panahon na nagpalit na naman ng pari, pinaayos na naman ulit, tapos ayan, tinayuan ng belfry o yung kampana dyan. Tapos meron din po diyang Our Lady of Lourdes na grotto. Tapos sa kada taon may isang misa lang dyan kada taon, yung mga kagaya ng mga may sakit, yung mga ganun. Once a year lang siya nagdadaos ng banal na pagmimisa dyan sa simbahan. So sa tingin niyo po, bakit mahalaga itong mapangalagaan? Siguro kailangan itong pangalagaan at ma-preserve kasi darating yung mga susunod na henerasyon para meron na namang maikwento sa kanila, yung ganun na tapos yung pagiging Kristiyano pa natin talagang mapapanatili na ay ganito pala yung sinimulan nitong itong simbahan na to, yung natin, yung pananampalataya natin. So nakita niyo po, no? At sa lugar po na ito po yung bagong simbahan, sir, no? Yes, kasi sa kabila po yung old church ng San Pedro. Hindi ko lang maalala yung mga dates or mga basta ganun din nangyari. Iba't iba yung mga rito, maraming nangyari dito. Nagkaroon na pa nga yan, yung itong kumbento na to, nasunog pa yan dati. Tapos yung mga files ng mga rito, kagaya nung, di ba, nagpapabinyag ka, pag kukuha ka na baptismal certificate mo, yun, nasunog yun. Kaya pag kami nagre-request dito na sasabihin nilang pininyagan sila dito, so nag-ano na lang kami ng certification na nasunog yung kanilang kasi dahil nga sa diba, nung unang panahon yun, lalo na mga malulupit yung mga Kastila. So thank you po, sir. Ganun po. At dito na magtatapos ang aming historical vlog. Thank you for watching!